tugtugin ang mga suliraning bumulaga sa mga nagbabalik eskwela gaya na lang ng kakulangan sa mga silid-aralan at pasilidad. Ang palasyo kumambyo, maliraw ang pagkakaintindi sa naunang pahayag ng Pangulo na wala ng kakulangan sa classroom. Binigyan tuloy siya ng bagsak na grado ng mga guro. Saksi si Rafi Tima. Unang araw ng pasukan pero sa tindi ng init. Di ito kinaya ng ilang estudyante. Pati si nanay na naghatid lang ng anak sa eskwela, hinimatay. Marahil daw dahil sa init. Ang nakakahilong init at alinsangan, sinabayan pa ng kulang pa rin mga silid-aralan. Kaya sa Batasan Hills National High School, para mapagkasya ang halos 13,000 estudyante, kailangang hatiin ang mga classroom. We have enough chairs. Enough din naman ng teachers. Mayroon kaming rooms na naka-partition. But of course, na-reduce naman namin yung class size. This is a temporary solution while waiting for the construction of buildings. Kahit paano naman daw, wala rong nagkaklase sa corridor o sa gym. Pero sa President Manuel Rojas Memorial School South sa Capiz, ginawa na ring classroom ang stage. Habang ang Ligao National High School sa Albay, buong school year nahihiramin ang mga silid sa Ligao West Central School Elementary na kalahating kilometro ang layo. Nasa mga dome tent naman ang ilang mag-aaral sa Talon-Talon Elementary School sa Zamboanga City. Para maibsan ang init sa loob, nilagyan ng egg tray, karton at kumot ang kisame. At sa Fort Del Pilar Elementary School sa Baguio, sinuspindi na ang klase ng kinder at grade 1 dahil kulang sa classroom. Kaya ang ipinagmamalaki mismo ng Pangulo sa World Economic Forum na natugunan na raw ang classroom backlog. Since taking office, our administration has cleared the accumulated backlog in classrooms, books, and chairs, which means that our students can go to school with a minimum expectation that they will have everything they need to succeed. Nilinaw ngayon ng Palasyo at DepEd, backlog daw noong 2010 ang napunan at hindi ang mga bagong kakulangan. The student population is growing and also there were considerable damage from the typhoons that were incurred from the various typhoons that we experienced. And therefore, the construction goes on. Minsan nalilito nga, kasi sinasabi namin, tapos na yung kakulangan. Nahalagang sabihin yon dahil ang DepEd ngayon, pwedeng tutukan yung taunan at saka yung forward-looking. Aminado rin ng DepEd na kulang ang mga palikuran sa mga paaralan. 13,000 water and sanitation facilities pa raw ang kailangan. Sa Tenorio Elementary School sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao, may mga naghahabol pa rin sa enrollment. Dito, matagal nang kulang sa classroom at guro, pero marami naman daw napapanalo ng national at regional awards sa arts at sports. Di lang basta-basta lumubo ang bilang ng mga estudyante lalo na sa public schools. Ang ilan kasi lumipat galing private schools dahil sa matrikula. Tungkol nga riyan ang karaniwang itinanong ng mga tumawag sa DepEd Action Center. Pero ang ilang guro, unang araw pala ng klase, bagsak agad ang grado sa Pangulo. Kulang ng araw ang mga classroom at libro, di pa raw mapagbigyan ng hiling nilang aumento. Sabi naman ng Palasyo, idinadaan daw sa Kongreso ang anumang aumento at kailangang tingnan ang epekto nito sa national budget. Mula rito sa Maguindanao, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.